DWIZ, programang sasaguhin ang iba't ibang isyu at balita. Karambola sa DWIZ. Tatalakayin, hihimayin at pagtatalunan ang iba't ibang mga isyu. Karambola sa DWIZ, programang pwede kang mag-good pero for now, pwede ka rin mas-crash. At ngayon, narito na ang inyong mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Gising sa umaga kasabay ng almusal, nakatutok sa programang may kabuluhan. Walang paligoy-ligoy, diretsyo na sa punto. Walang peke dito, totoong balita lamang. Astig na pananaw at malayang pamamahayag. Naguulat, hinihimay ang mga issue. Mga kababayan, ang inyong karambulista, Jonathan De La Cruz at si Conrad Banal. Oh, oh, karambola, karambola sa DWIZ 882. Kaya tumutok na at huwag bibitaw. Alamin ang nangyayari sa bayan nating mahal. Oh, karambola, karambola, tuwing umaga. Oh, oh, karambola, karambola sa DWIZ 882. Karambola, karambola, tuwing umaga. Oh, oh, karambola, karambola. Magandang umaga, Karambola Aliw, Channel 23 at DWIZ 882, April 20, 2026, Lunes. Ako si Conrad Banal, kasama natin, Joel Laksamana. Parin Jonathan po, hopefully, ngayon na matuloy yung kanyang medical procedure. Mapapanood, mapapakinggan ang Karambola sa aming website, www.dwiz882am.com. I-download DWIZ 882 app. Live tayo, Facebook, YouTube. Follow, subscribe, like, share, and comment. Mapapanood din ang Karambola sa Digital Free TV, Aliw, Channel 23. Sa Signal, Sulit TV, Satellite TV Plus at GMA For The Box. Good morning. Meron ka bang ayaw batiin? Medyo wala pa ngayon. Pare. Wala pa ngayon. Presidente mismo ang nag-a-announce ng fuel price rollback. Rollback, oh. Meron siyang konting pahapyaw sa mga oil companies. Oo. Yung kanyang panawagan daw, ito patupad nyo ng buo ang rollback. Right. Yung ba sinabi na presyo ngayon, maari daw pong abutin sa 24.94 o isa na lang. Ano magkano? 6 centavos na lang, 25 na. Ang ibababa ng diesel. At ang gasolina naman, 340. Okay, 340 per liter. Sa gasoline. Ang kerosene ay 2 2 pesos. per liter. Malaki-laki. Okay? Ngayon ko lang narinig, ito, ang presidente mismo may pahapyaw sa mga oil companies. Na ipagtupad ng buo yan. Wala raw, Sinasabit sa buong kamay. buo, i-rollback nyo ng tama at walang delay. Ayun. Bakit dati ba meron? Ibig sabihin ba Sabi, nun dati meron delay? Right. Tapos merong hindi buo ang rollback. Hindi pa po na-analyze hanggang ngayon.
Ano ba ang estado ng ating fuel pricing? Etong Paano ba talaga nakukompute yan kahit tuong itong Bago pa Department of maggera, Energy, bago- masyado masipag eh. Masyado masipag kumampi sa mga oil company. Ngayon, ano po ba? Malaki bang ano yan? Malaking kabawasan. Ang namumroblema talaga dito, pare, kasi yung mga private vehicles, kaya naman nilang tumigil na muna. Kahit papaano, Huwag muna lumabas. Huwag muna lumabas. Ganun, no? At mag-public sila. Ang nahihirapan po dito sa ganitong kataas na presyo ng fuel, gaso at diesel, ay yung public transport. PUVs. Mhm. Eh, lahat yan. Bus, jeep, TNV, everything. Ay ngayon, itong pinakamamahal ni paring Joel na DOTR ay nakaka 1.5 billion na raw po ang kanilang naipamigay. 1.5 billion na raw po ayon kay overacting secretary, hindi, ano to? Acting Secretary Giovanni Lopez. Okay? Yan po sabi niya, 1.5 billion na raw ang kanilang naipamigay. Okay? Saan yun? Ano kaya yun? Sa kaya niya napamigay yun? Umaandar na ba yung subcontracting? Service contracting, subcontracting, mali na naman ako. Service contracting program, yung SCP na sinasabi. Yan po yung kapag hindi rush hour, yung patay na oras ba sa mga public transportation, yung patay na oras, bibigyan sila ng 40 pesos hanggang 100 pesos bawat kilometrahe, bawat kilometro na tinatakbo nila. Ayon yan sa programa ni overacting, Acting Secretary Lopez. Yan. 10 pesos per liter discounts. Kailangan daw, nakaka 19,000 na raw po na Up to 150 nagpaparehistro dyan. liters. Oo. Kanino napunta yung 1.5 billion na release? Hindi pa pala nagsisimula ito. Hindi pa. Separate yan. Na fuel Bakit discount saan mechanism. nagpunta yung 1.5? Sa ibang ano yun? Ibang programa naman ba yun? Baka hindi yan yung 5,000 Kailangan pesos. po kayo magpa-enroll kung kayo ay public transport driver. Yan daw ang sinasabi nitong si Lopez. Okay? April 15 po ang launching pala. Hindi yun na simula. Launching pa lang Ano yun. pinakaiba ng launching at simula? Ang launching, basta ni-launch lang nila pero hindi pa mamimigay. Press release muna. Okay. Nag-conference. Kaya raw po hindi pa nagsisimula, mabagal daw po yung proseso na mapalista ang mga drivers and operators. Hindi pa kayo nagsisimula, nakita na namin yan dito sa Karambole. Hindi ba? Pero hindi pa niya sinasagot yung issue na, ano yan, hindi patay na oras, gusto mong bigyan ng pera, yung mga driver, bawat kilometro tinatakbo nila. And therefore, you're encouraging them na tumakbo ng tumakbo kahit walang laman para makuha yung subsidy na Magsunod ng 100. gasolina, oo. Di ba nagsasayang ng fuel yan? Modern jeepney, 40 per kilometer. Pag pinatakbo mo sila ng peak hours naman kasi, masyadong malaking halaga. Lalagpas dun sa 1.5 o 2.5 Mukhang ang billion allocation. ganito yung kuha ko. Sa kalkulasyon nila, kapag rush hour, ay kumikita. So hindi mo kailangan. Hindi kailangan. Kapag punuan, may kita. Mukhang ganon. Kasi ang subsidy, yung service contracting, pag walang sakay, pag mahina ang pasada, at saka sila 100 ang bus, 40 pesos per bawat kilometro ang modern jeepney,
30 pesos naman bawat kilometro yung lumang jeepney. Okay? Ngayon, ang kapalit po niyan, may 20% discount daw sa pamasahe. Ba't hindi na lang ibaba yung pamasahe kesa 20% discount pa? Magko-compute ka pa ba? Ikaw ba nakasakay ka? Marunong ka mag-compute na 20% discount? Hindi ba? Parang hindi pinasisimplify eh. Ng DOTR eh. Yun ang problema ko eh. Ibaba mo na lang yung pamasahe kesa yung 20% discount. Eh magtatalo pa yan. Ano ba 20% ng... Nagko-computation pa sila sa jeep. Magko-compute kayo sa jeep. Ba't hindi na lang ibaba mismo yung absolute amount? Halimbawa, yung 15 ay magiging 12. Yun ang 20% noon. Kesa sa 20%, 20% pa yan. Ibaba na po yung pamasahe. Pwede ba yun? Yun lang ang request ng mga mananakay. Ngayon, paano nila malalaman kung ilang kilometro ang binabiyahe ng isa sasakyan? May problema pa dyan, pare. Hindi lang yung paglilista. Kailangan i-check. Kailangan may... ano ba yan? Meron daw May QR teams code. ka, QR code. Paano mo malalaman yung kilometrahe Nalalaman sa ba QR yun? code? Ewan ko. Odometer yan eh. Tapos, So, hindi malabo pa po to Malabo pa to programa to. Although sinasabi niya, naka 1.5 billion na raw sila. 1.5 billion pesos. Na nare-release. Ngayon itong nirelease na to, Cash aid rollout. wala kasi ako ng Biyernes. Ano na daw to? Dito, banks o kaya e-wallet platforms, di ba? Yan yung ayuda nung una. Okay. Tricycle, mga ganon. Pero yun ang namimigay nun, DSWD. Oh, hindi Ang ito gulo sila, nga hindi sila napakadaming, Hindi sila hindi ito ko eh. alam eh. Okay? Kung ano talagang kauwian natin dito. Gusto ko rin, kaya ko tinatanong yan kasi last week pare, nakita ko, meron pang pumanaw na matay habang nakapila. Ayun, motorcycle taxi. Ay, nakakatakot naman. Kawawa naman yan. Nakalinya po sa DSWD, Okay. dyan sa Quezon City, Quezon Memorial Circle. Okay. Yan ang hirap kasi sa sistema natin, ancient, Jurassic, pila system, open, nakabilad po sa araw ang mga tao, tricycle drivers, nakabilad sa araw, special payout daw ng mga tricycle driver sa Capital Region, meaning po Metro Manila. Nasa bilad ng araw, okay, pila system, inhumane sa ganitong panahon. Okay? Napaka-Jurassic pare nung ating style. May nakita nga akong... Digital age na ngayon eh. Pwede na siya. Nakita ko mga retrato. Pumipila sila the night before o kaya madaling araw talaga. Para at least yung pila nila, nauuna, meron silang Nauna sila. mga panangga, Iyon na nga tolda. ang hirap eh. Agawan, unahan, dapat mauna kaya ka sa nga pila. maaga sila para maaga yung pila. Ang akin lang, the supreme irony bro, kasi tumira ako sa Singapore. Naalala ko kakaiba naman ng mga tao ron. Pumipila sila rin the day before o kaya madaling araw para pumila at bibili ng the latest iPhone. Sabi ko, ang layo eh. Oh. Ayan, ano na yun. Oo, Wala, siya. ano na yun eh. Fad. Fado. Ito hindi fad. Hindi, ito buhay. Yan. Survival, kaya pumipila sila. Pero doon, under pare. the Oo. sun, Oo, grabe. naman, hindi na agapan. Yung pong namatay sa sakit sa puso. Na heart attack po siya. At kumpirmado daw po yan. Oo. Sabi po ng DSWD, they are saddened by the incident. Okay na. Saddened na kayo. Saddened na kami. Okay, maniniwala na kami. Maniwala tayo, di ba? Na-saddened sila. Pero gumawa po kayo ng paraan para mabago yung sistema na yan, nakabilad sa araw, nakapila. Ang mga tao, that's hindi po yan. Maski hayop, hindi nyo pwedeng gawin yung ganon.
Bakit sa Quezon Memorial Circle? Como ba tricycle driver lang yung mga yan? Como ba motorcycle taxi driver yan mga yan? Ganyan lang ang trato nyo? Dati pag senior citizen sa mall Kahit paano malamig. or doon sa barangay basketball court. Pag senior citizen or what? Diba? Ano po ba, hindi po ba tayo magbabago ng style? Digital Bakit age nga ba Quezon pare. Memorial Circle? Hindi ko alam. Who knows? Kasi itong Siguro may space. Kasi itong LTFRB, pare, opisina to sa Quezon Quezon City, ano eh. East Avenue, pare. Okay. Pagka ni-roll out na nila to, saan nila papipilahin ng mga tao, pare, doon? Yung service contracting. Oo. ah, Unless, yun na nga, i-implement na nila yung wallet, e-wallet, gano'n. Gcash. yung discount po ng mga public transport sa mga gasolinahan, may mga designated na Okay. gasoline stations. Ang problema lang doon, sino yung mga pwedeng kumuha ng discount? Hindi pa po klaro din yun. Ito naman, LTFRB. So, magto 2 weeks na nung na-anunsyo itong dalawang programa na to at hindi pa po nagagawa. Okay? Sabi po ng DSWD, tutulungan din daw po nila yung anak nung namatay na makapag-aral. Yan. Okay? Wala pa rin sinasabi tungkol sa pagbabago ng sistema. Ang nagsasalita po, si Social Welfare Secretary Rex Gatchalian, dumalaw daw siya doon sa pamilya nung driver kahapon. At nakipag-usap doon sa pamilya. That must have been very uncomfortable, pare. Sa kanya? Oo. Kasi nga, Jurassic yung sistema eh. Ano ba yun? Hindi nila naisip yun na sa ganitong klaseng init na may mangyayari at mangyayari. Hindi, although siyempre mahirap naman sabihin na yung sakit ng tao na yun, sakit sa puso, dahil sa heat stroke. Pero naman, lahat yung mga taong pumila doon nahirapan. Dahil what? Dahil sa pera. Ganong kasidhi ang pangangailangan ng taong bayan. Hindi ba pwedeng gumawa na lang ng paraan naman para kausapin niya GCash o yung Paymaya o yung Palawan na Pay, ano to? Yung digital. Ang dami na pong kumpanya ngayon. Nakakatakot kasi daw baka mag-double payment, magkaroon ng mga problema sa transmission. So di bali ng para ito may pahirapan. Kayo ho ba ito? Ayan, talagang sisipat-sipatin mo yung mukha. Mag-register muna, sipat-sipatin nyo. Mag-register sa digital. So ngayon, meron na kayong database. I know what you're saying. May sistema naman magagawa. Meron daw pong mahigit 17,000 na motorcycle taxi tsaka delivery service ang pumunta sa iba-ibang lugar para makakuha ng 5,000. 17,000? Okay. Mantakin mong pila nun, pare. Yung ilan lang kayo, mga 100. Ang tagal na pila nakatayo ka doon and everything. Gaano kabilis kaya yung time and motion dyan? Ano? Tao, ilang minuto. O ngayon, ang binabanata si Marcos. Salamat, DSWD. Kasalanan daw ni Marcos yan. It's his crime against the public. Yan. Yung bossing nyo ang... Yung bossing nyo ang may kasalanan dito. Yan ang problema dito. Ngayon, paano tayo, pare? Another... nakakatawa to meron po yung tinatawag na ride-hailing. Okay. Ang formal name niyan, official name, TNBS, Transport Network Vehicle Service. Okay? Meron, ito po mga kumpanya na nandito, mga whether motorcycle or kotse, meron po silang limit ng pwede nilang i-enroll na driver.
Okay, pare? Di ba? Oh, nagsimula yan kasi pilot, ano yan eh, hindi naman talaga. Wala pa pong permanente official dito. Hanggang Wala ngayon, pa. pilot to eh. So, meron silang limit ng number. Ang nangyari, ano sila, sumobra. Sumobra sila ng na-enroll na driver. Ayan. Nag-exceed sila sa driver and vehicle caps ang tawag. Oo. Cap kasi yan eh. Okay. Ano po daw ba nangyari? Sabi po ni overacting, acting secretary. Ano daw po nila, patatawarin nila. So, paano yan? Ano ibig sabihin ng patatawarin? Amnesty para doon sa mga hindi nakarehistro, yung illegal. Well, Hindi raw po nila pwedeng tanggalin right away. Kasi daw po, bumili na ng sasakyan yan. Ito hindi ko maintindihan dito kay overacting secretary. Bakit inaasikaso niyo yung driver? Ang may kasalanan dito, yung mga kumpanya. Di ba? Gusto tatastasin daw, ayaw nilang tastasin daw yung mga driver kasi bumili na yan ng sasakyan at naghuhulog na yan. Pag hindi nangutang yan. pag natanggal sila sa listahan, ay hindi na nila mababayaran yon. Okay? Tama yon. Pero hindi po yan ang main problem dito. Ang may problema rito, yung mga kumpanyang sumobra yung kanilang in-enroll. Well, Hindi ba dapat yun ang inyong parusahan? Yan daw ngayon ang kanilang kasalukuyang pinag-aaralan. Ano yung pinaka-best para sa lahat. Pero for Pinag-aaralan. now, pare, dahil nagkaroon ng gera sa Middle East, yung timing. hindi Pinag-aaralan. maganda. Wow, galing nyo naman. Anong pinag-aaralan nila doon? Hindi ba klaro? Sumobra kayo. Sumobra kayo ng driver. Therefore, meron kayong kasalanan. Ano ngayon ang pinag-uusapan na lang dito ay parusa. Klaro na may kasalanan eh. Ano pang pinag-aaralan nila? Kung magkano ilalagay? Ano? Hindi ko alam. Ilalagay. Magkano ilalagay pa sa business? Oh. Ano, yun ba ang palusot nila? Interested ako, wala ba sa story yung tinanong, in-interview ng mga kumpanya, TNVS companies, na bakit nyo naman po sinobrahan yung cap nyo? Swapang. Isipli lang yun. And over and above that, yung LTFRB, hindi, Halimbawa, sa motorcycle Hindi taxi, ni-regulate, hindi- ang gawa niyan ng riders. Mas marami kang rider, mas malaki kita mo. Kasi mas malaki yung makukuha mo kung cut. Di ba? Yun lang yung paliwanag dyan eh. Yung status mo as TNVS, subject yan na sumusunod ka sa regulation ng Pwede mo regulatory tanggalin body. ngayon yung lisensya, Oo. yun ang ibig mo sabihin? Wow. Abe, pare, Mahal yan. yung Mahal yan. Para maibalik yung lisensya. You're looking at it from the business Mahal standpoint yan, naman pare, kasi, para maibalik yung lisensya. Paano kaya ito? Parang pinagtatanggol pa yung mga kumpanya nitong DOTR. Okay? Okay. pinapakita na meron silang puso. Ganun ba yun? At the same time, may napansin ako, pare, Ano yan? yung DOTR, gusto nilang pagandahin o i-repair yung pong airport sa Tacloban. Mhm. Okay? So, ang nakikita nila gagastos sa mga 700 million. Okay? Asphalt overlay, marine works, mga ganun ba? Para iayos yung airport. Ang DOTR po ngayon nagpapabidding na ng sa contractor inire-repair. In other words, unti-unti yan Tacloban Airport. Ganito po yan eh. Nung Yolanda, nasira ng husto yung airport na yan. Mhm. Ibig mo sabihin, the whole time na Duterte, wala nangyari dyan sa airport na yan. Mhm. Asphalt overlay, may almost 2 years bago makomplete
Almost 2 years bago makomplete yung project na 700 million, pare. Hindi ba matagal masyado yan? Mahaba-haba nga yung delay na yun. Mahigit to asphalt overlay lang. 2 years, 350 days eh. Ang target completion. Hindi ba pwede madalian pag ganyan? Hindi ba kailangan ng airport nung mga taga ron? Ang dami sineserve niyan ha. Pati Samar, siya na nagseserve. Yung Tacloban. Malaking bagay na dyan nagseserve. Yung dalawang Leyte. Yung Tacloban Airport na nagseserve niyan. Okay. Napansin ko lang yon pare. So, kailan in-asphalt? May nabilisan yung asphalt? Hindi, pang up for bidding pa lang eh. Ah, Up for bidding, ang napansin ko ang napansin ko talaga doon ay yung sobrang tagal nung ng 540 calendar days eh, di ba? So mahigit isang taon. Isa't kalahating taon, ganun ba 'yon? Mahigit pa. Mahigit pa sa isa't kalahating taon. Okay. Paano? Ewan ko, hindi ko Samantalang yung mga ibang airport, ginawa ng gobyerno, yung Panglao sa Bohol, yung itong isa, yung bago, yung... CDO, Cagayan de Oro, Hindi, ano pangalan niya? Basta, yung sa CDO. oo. Yung sa- Tapos yung sa Bicol International, ibinigay lahat sa Aboitiz. Ginastosan ng gobyerno. Mabilis ang ginawa yun. Alam ko yung kwento dyan sa Bohol eh. Gusto ng DOTR, no? Nalindingin Airport. Lang eh. Yun sa Bohol, 3 phases. Runway, terminal, tapos yung equipment. Nakita ni ang presidente noon, Duterte, ano kalokohan na 3 phases pa? Gawin nyo na lang agad. So ginawa, in a matter of months, tapos. Kaya kung gaano, no? Kaya kong kaya eh. Bakit ito ganun? Tagal. Ibig sabihin na second class citizen yung mga taga Eastern Visayas? I don't know. Napansin ko lamang na sobrang tagal naman, 540 days for asphalt overlay. Marine Works. Parang naso. Hindi ba ibig sabihin ano yan? Hindi nila ginagalingan. Oo. Overacting talaga itong, hindi bang ko ba, bakit walang concern man lang? Alam mo ba, ang Clark ngayon, one of the Nakita ko. top airports na nakalista po sa Kwan. Yan. So, ibig sabihin, pwede natin gawin na efficient ang mga airport. Pero kung ganito ang DOTR, alam natin, ang daming gusto magnegosyo dyan. Sa Eastern Visayas, napakalaki ng market, malakas ang kanilang agriculture. O paano? Kung... Back yan eh. Bidding. Awards. Awards. Hindi, magpapabidding pa lang eh. Tagal na nga eh. Tagal na, binilang. Magpapabidding pa lang ngayon, tapos matagal pa yung project, 540 days. Asphalt overlay. 540 days? Wow. Palagi ko ilang buwan lang tapos yun eh. Kahit How magano you know kalaki why yung the airport. private sector is better at some things than infrastructure than the government? I don't think it's a matter of kung magaling o hindi magaling eh. Ang tingin ko rito, talagang kulang sila sa knowledge how things operate yung kayang airport. Masyadong pinatagal. Ano ang ibig sabihin? No? Masyadong, it's the old ways. At tingin ko rito, hindi pa tayo nakakalabas dun sa ganong klaseng thinking. Okay lang yan kahit matagal. Samantalang lahat ngayon dapat madalian ng trabaho. Di ba? Mas mabilis, mas madaling matapos. Meron nga ako nakitang video, pare. Overnight, nagtayo ng kalsada sa China. Overnight. Yung mga hospital doon, di ba? Wala pa isang linggo, natapos eh, hospital. Multi-story. Assembly type, yung parang Lego.
Sabihin, ganyan na ngayon ang paraan po sa construction, modern, mabilisan. Bakit 540 days? Luma pa rin yung thinking, ba? Na sa tingin ko kailangan nyo na magbago. Kaya explain ako sa'yo, Kumbaga, paano okay. nangyayari dyan? Dahil I had first-hand experience. Okay. on that. 8:32 ng umaga, Karambola, Aliw, Channel 23, DWIZ 882. Karambola sa DWIZ. Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Karambola. Karambola. Balik tayo, Karambola, Aliw, Channel 23 at DWIZ 882. Kasama natin, Joel Laksamana. Ako si Conrad Banal. Good morning ulit sa inyo. Good morning, paring Joel. Good morning sa inyo lahat. Ano yung sinasabi mong PIDS? Yung, Okay, merong report ng PIDS, yung Philippine Institute for Development Studies, PIDS. Okay. Na itong gera sa Middle East, itong conflict dyan, ay maaring magtulak ng mga may 1.34 million Filipinos into poverty. Wow. Maliit pa nga yan. Alam mo, may nabasa ako, 3 million to eh. Yung economic shock. Oo. Kasi po, dahil sa gera, yung presyo ng fuel ay tumaas, shock. Biglang-bigla eh. So, ano yung sabi ng PIDS? 1.3 million. 1.3 million. Meron pa kasi isang paper naman, okay, 30% ng households na Pilipino ay nagdidelikado. Dahil dyan, yung ano kasi yan yan yung just above the poverty line. Diba? Dahil sa economic shock po na mangyayari sa atin, okay, tataas ang bilihin, lahat, everything. Meron mga mawawalan ng trabaho, meron mga magsasara ng mga kumpanya. Okay, babagal ang economy, slowdown, economic slowdown. Arami pong tatamaan. Yung just above the poverty line na yun ang sinasabi na maaring malaglag sa kahirapan. And therefore, parang wipe out daw, pare. Yung sa ibang study naman to, noong January to. Baka wipe out yung mga gains natin sa paglaban natin sa kahirapan. Kasi medyo na tayo, umuusad na eh. Dahil dito sa economic shutdown na to, ubos yun. Mga gains na yun, delikado. Di ba? Ngayon, ano po dapat ang mangyari? Kailangan tuloy-tuloy na umunlad ang economy. Okay? Ang problema po dyan, napakatumal ng infra. Yan kasi yung may tinatawag kasi sila dyan ng mga economists, yung pump priming. Okay. Kapag mahina po ang economic activity, lalo na sa private sector, ganyan, may economic shock nga eh. Di ba yung sinasabi ko sa iyo, may mga business magsasara, mawawalan ng trabaho, Nagsisimula niya, hindi na delayed ang pasweldo, may mawawala na ng sweldo. tatanggalan. Tatanggal na Yung o ibang kumpanya tatanggalan na. magbabawas ng manggagawa, ng empleyado. Mga ganyan po ang mangyayari dyan sa ganyang economic crisis, economic shock. Ano ang ginagawa ng ibang gobyerno? Yung po tinatawag na pump priming. Ang gobyerno maglalabas ngayon ng mga infrastructure projects. Ang problema, ang tumal-tumal. Yung classrooms, ilang bilyon yun, wala nangyayari. Yung farm-to-market road, wala rin nangyayari. Sinasabi ni Congressman Mark, doon sa DPWH, mukhang walang gusto mag-bid doon sa kanila, sa Las Piñas. And maybe that's the case elsewhere. Diba? Sa ibang mga distrito, congressional district. Kaya baka yung sa Tacloban, yung sinasabi mong airport baka kaya nagkabagal-bagal din yan Well, 500 aside from inefficiency, ayan na. Ha? Magbibidding pa lang yan Okay. Isa sa mga sinasabi ng PIDS na kasi overbearing infrastructure, maaring ang kailangan natin ay talagang targeted cash aid.
As much as 84 Okay. billion pesos each. Which in itself, pare, is a pump-priming measure. Kasi Although- pag nilagay mo yung pera sa kamay ng tao, gagastusin niya yan. Pero that's sa inflation ekonomiya. mas malakas ang inflationary effect niya. Bakit? Binigay mo sa consumers yung buying power. Samantala kung mag-invest ka sa infrastructure, you're investing that's a capital outlay. Mas malaking economic activities maasahan mo doon kasi maraming gagamit No, ng right. At infra. epekto sa taong bayan mas malaki. So wider Although spectrum. ito naman, yung human element, Oo. kailangan din kasi ng mga tao no, ng tulong naman. So, pero one time, big time yan, pare. At saka Yang ayuda. nakita ko rito, 6,000 pesos per person. O pagkatapos Liit no, yun. naubos na yun. Di wala na. Ubus yun. O di poverty pa rin sila. Di ba? Ang ibig sabihin yung ayuda, yung ano lang yan. Tapos papipilahin mo sa Quezon Memorial Circle. Ako, Diyos ko. Para bang... Teka. Sa init ng araw. Oo eh. Yung ayuda kasi pa just to absorb the shock. Sa simula. Kasi siyempre hirap na hirap eh. Kung bigyan mo ng konting pera, baka ma-absorb nila yan. Pero ito po, Sandre, yung ayuda, so ito yung sinasabi mong nando sa borderline. merong mga nasa borderline o just above the line, the poverty line, babagsak Okay. because of the Ito naman, economic kasi may separate crisis. study. Maraming middle class income families naman. Parang they've been feeling the pinch of higher transportation living cost din. Maski sa Sila nga, middle class. paano naman kami? Di ba? Ayan. Yun ang hinihiling nila. Paano nga naman Oo, sila? Kasama tayo ro, pare. Kasama tayo nun, pare. Nung isang buwan na lang yung savings mo, pare. Ganon. Yung earnings nila, pare. Di ba? Mataas-taas Oh, na ng ano, konti dun sa, dun sa mga inaayudahan. So pati yung mga nando sa even above the poverty line, umaangal na rin. Well, at least naman sila kailangan lang ng change in lifestyle. Kahit pa paano, no, medyo adjust ka. Adjust ka ng life. Yung kasi nando sa poverty line, gutom mga Gutom na, abutin wala ka nun nang i-change dun eh. Oh. Oo eh. Hindi naman siya question of lifestyle. Kung dati sa isang buwan, 3-4 na beses kayo kumakain sa labas. Oo. Baka 1-2 na lang ngayon. Tsaka yung pa-order kayo na sa Grab ng pagkain. Take out. Alam Hindi mo, na ganon. maano rin yan, Oo. magastos yan. Meron kinikwento nga isang kasamahan natin dito eh. Yung Holy Week, ang costumbre nila, pasyal sa Baguio eh. Okay. Ilan sila, abuti sila na 80,000 eh. Di ang mahal. Gasupa lang, pagkain, board, yung hotel. Laki daw nang aabutin niya. Right. So kinausap niya yung mga pamilya niya. Sabi No-brainer niya, talaga. Ano muna tayo? di ba? pahinga muna, hindi muna tayo lalakad. Hindi, nagtagaytay na lang sila. Day trip. Siguro yan, mga magkano, 10,000 ang ginastos. Hindi naman 80,000, kaya at least okay na rin. 80,000, kakayanin ba niya yun? Hindi niya nga raw kaya, hindi niya alam kung saan kukunin eh. Yung 10,000 nga sa Tagaytay, mabigat-bigat na eh. Di ba? Ngayon po, may inutos daw ang presidente. Bilisan daw, take note ha, ano yung ginamit niya salita ah. Bilisan, kaya ako napansin nyo sa airport eh. 540 days, asfalto, i-asfalto mo yung airport 540 days. Hindi ko alam yun. Sabi niyang presidente, President Ferdinand Marcos Jr., meron siya nakitang 1,740 something infra projects para daw po yung economic shock. Yun nga yung pang-priming na sinasabi ko sa iyo. Okay? Sabi po ng DBM, inutusan daw sila ni President Marcos na bilisan yung mga project na yan. Fast track ang ginamit na salitang Ingles. Okay? Sabi po ni, overacting ba to? Hindi naman, Acting Budget Secretary Rolando Toledo, maglalabas daw po sila ng mga 46 billion pesos to the DPWH para daw po mapabilis na yung mga projects na yan. Okay?
Ano ba yan? Marami po yan eh. Halimbawa, itong Davao City Bypass. Okay. Ang alokasyon niya na almost 290 million. So nationwide to, pare. Oo iba-iba eh. Yan ang sinasabi. Paano naman mapapabilis yan kung hindi magbabago yung sistema ng DPWH? Di ba? Yung walang gusto mag-bid. Dahil ang baba-baba nung presyong gusto ng DPWH. Pero nag-swing yung pendulum pagkatapos ng flood control kasi Ayan na nga. binabaan yung mga extreme eh. bidding Yun ang nangyari prices. doon eh. So, masyado nag-ingat. Okay. Mali naman yung pag-iingat. Kaya wala pong gustong gumawa ng proyekto. Nandun daw eh. Nakala ko ba sabi Naka-ready na yung... they will zero in on the reputable in big ticket mga Sabi sa press release. mga contractors. Sabi sa press release. Okay. Halimbawa yung pickup, yung accreditation Nako, ng mga Diyos bagong ko, wala contractor, pa hindi yun. pa Wala, nangyayari. dapat pa nga yan ang unang-una sa balita, DTI. Ang dami Kulang yun. sa orchestration eh. Bago mangyari ito, DPWH, dapat may mga nakareding kontrakto. Bago mangyari yan, sinasabi ng presidente na mapabilis yan, mga projects na yan, kailangan makapag-bid out ang DPWH, di ba? Makapagsimula. Paano makakapag-bid out kung hindi pa ready yung mga kontraktor? May mga question pa tungkol sa mga kontraktor dahil yung accreditation ng pickup ay hindi pa ayos. Di ba? Merong... Dapat nga inuna yan eh. Oo. dapat may nag-orchestrate. Sino ba That's yun? under the DTI by the way. Sino yung Yung nag-orchestrate? mga walang ginawa kung hindi mag-press release na miniting na namin ang mga manufacturers. Kaya hanggang dito lang ang kanilang presyo sa Maintenance na food lang items. ng mga national roads. Hindi. Kailangan din ipa-bid out yan eh. Hindi ito yung fresh, bagong proyekto Existing Existing na na to, infrastructure. inaayos mo lang. Ayusin mo lang para naman maging efficient. Yung pump-priming din yun eh. At hindi pa rin nagagawa raw. Okay? Construction ng bridges. So, inutos daw ng presidente yan. Kailangan DPWH ang bambuhin dyan. At saka rin yung DTI. Doon sa pickup. Pickup. Okay? 158. Saro. Naglabas na po ang DBM. So, available yung pera. Ang maliwanag... yun Akala ko tapos ka na? Hospital gown Hindi ka pa na. natuloy? Hindi. Postpone na naman. Good morning, good morning. Good morning. Kasi, sinabihan ako ng... Akala ko may plaster ka na rito. Meron, Nagkatuluyan nakaset eh. up na ako. Tinanong ako ni Dr. Biloso, ano ba talaga gusto mong lens? Kasi mahirap magpalit Oo. Pag nagpalit ka na Pag ngayon, nailagay na yan, may- halos permanente. halos na yan. permanente ka na dyan. So, meron. Sabi ko, ano bang pinili mo? Ito. Ay, gusto mo ba yan? Kasi yan ang Ganito ang problema dyan. Ganito ang problema dyan. 1, 2, 3, 4. Dito na lang ho ako. Kung gas dyan, mag-postpone na muna tayo. Orderin pa natin. Orderin pa natin yan Lock na ho. Comedy of errors pala yung iyong medical procedure eh. Oo. Marami na nga nagsisimpatay sa iyo rito. Parang Tacloban to. Tacloban. Sobrang Alam- tagal. Tacloban Airport, Alam mo hindi kung naman. bakit? Ah. Kasi ipinaliwanag sa akin, nang pagpaliwanag sa akin nung umpisa, sabi ko baka pwede nga ito, pwede na itong ganito. Ganitong lens. Ganitong lens. Kanina sinabi niya, talaga bang yan ang gusto mo? Ito mga problema dyan. Ito, mangyayari dyan. 1, 2, 3, 4. Ito yung mga choices mo at lahat. Yun. Kasi sabi niya, mahirap. Kumbaga, Tama sa naman. DPWH, change order yan. Oo, mahirap na Hindi mag-change. pa nga Hindi pa nagsimula? Wala pa. Wala pa change Wala order. pa change order yun. Pinapabid pa lang yun Pinapabid pala. Nagutos na ang presidente, bilisan. Identified niya, 1,700. Projects. 43 projects. Big projects, Bilisan. So, release ng pera ang SARO, Oo. DBM. Sabi namin,
Kung kukupad-kupad ang DPWH, maski yung mga ibang government agencies, ginawa na nila yung papel nila, wala mangyayari dyan. Wala. Doon pa lang sa pick-up, patay na Sa sila. bidding pa lang. Yung sa pick-up pick-up pa nga, wala na. Ang sinuggest nga dyan sa pick-up, sana, ang gagawin, yung bigyan nyo na lang sila ng 3 months to complete all of your documents, except yung mga identified talaga na involved dun sa mga problema. Ayun. Hindi naman ginawa. Tapos wala pa silang, hindi pa kompleto yung pick-up na yan. Ha? So, paano mangyayari yung pump priming? Paano yun? Paano natin ibig sabihin, activate economic, Activities. Paano yun? paano ma-stimulate ang economy? Hindi naman pwedeng kilitian lang yan. Hindi. Tsaka hindi pwede yun. Mahirap stimulate dahil sa kikilitiin mo lang. Hindi, wala yun. Electric shock, hindi rin pwede. At saka, Kailangan talaga kumilos ng DPWH. 1,400, marami, malaki. 1,743. Per- Parang ganon. Every all over the country yan, regions. At identified, kaya nag-release na SARO ang DBM. Paano sila? Abril na po ngayon. Oo. Yan yung sa DPWH. Paano yung sa classroom? Yun, iba pa yan. Malaki rin yun. Malaki rin yun. Paano yung Si King. farm to market Si road? Kai King. Walang nangyayari po dyan. Yun, Abril na ngayon. inaako niya yun eh. Hindi naman niya inaako niya. kayang Sabi niya, patakbo ng bidding yan. Abril meron na identification, siyang database by April. April ano na ngayon? 20. 10 araw na lang ang Abril. Yung transport. Transport pa. Transport investments. Transport, Asan yan? investments. PPA, airport. Yun nga airport. Airport. Pare pa bidding. Magpapabidding pa lang. Nakalagay doon sa bidding para magawa yung project 540 days. Asphalt overlay. Maraming ayusin. So, natagal siguro. naman noon. Pero kahit na, pare, 540 Lagpas isang days. taon na, no? Putya. 360 lang eh. Oo. Ang 100, Oo. 180. Ang plus 180 for, di ba? Baka may- Gano'ng kahaba ba yung hinayupak na Hindi, runway? Baka may mga... Neglected nga yung Neglected yan airport na yan sa Tacloban. Neglected. Samantalang nga kailangan niya airport. Baka naman, yan, may mga specifications na hiningi yung mga magte-take over for later. Anong Parang specific? panglaw. Ayun. Yung Kailangan specifications nito, ganito ha. yung tinititi, yung ganon. Yan. Baka, Yun- hindi ko alam. Yung mga naglalaway. Yung mga naglalaway. Baka meron mga... Kasi kailangan nito, international grade ito baka hindi tayo pwedeng mag-workout dyan. Okay. Yan. So, ito, isa pang pump priming to siguro. Yung agree, pump priming yun. Oh, Mga cold storage. Walang nangyayari doon eh. Farm to market road. Maliban sa farm to market road. Nag-approve daw po 400 billion emergency loan for MSMEs. Ito po yung mga maliliit. Ayan, Na yun ni-report natin, meron dyan hindi na makapagpasahod dahil naglaglag ang business. Marami dyan nagtanggal pa na mga tauhan. Dahil po magsasara sila. Yung mga maliliit na yan ang unang-unang tinatamaan ng economic shock. Isang kahig, isang tuka yan. Oo. So, meron daw pong emergency loan program ang gobyerno, 4 billion. Yan ang inutos ng presidente. 4 billion. 4 billion pesos. Sa MSC. Ang, nako, wala pa eh. Si Recto nagsasalita eh. Baka Ako, sa may Small mabagay. Business Corporation. 30,000 loan, mga ganon na... SB. SB nga. Oo, Small tama ka. Business Corporation. Small business. DTI yan, DTI. So, maganda tulong to. How Sana. small a Kung business? Pang ano lang yan. kung mailalabas 30 agad. mil? How a small business? Hindi, mga How Hindi, small- meron okay. 20,000, pero Yung, meron din 20 million. Oo. Okay. May okay. range. Yung 20 May million range. yun, medyo ano na yun. Malaki-laki na yun. Halimbawa, nagpo-process ka na ng tuna, mga ganon. Kung kayo magsasartinas. Oo, gumagawa ka na. Bangus. Oo, bangus natin. May mga 20 Gumagawa ng million. bangus. Sardinas. Ganyan. Ayusin yung mga dokumento nyo din. Yung mga Hindi, actually, studies. yun ang problema. Yung Pero simplification. relatively successful to SB Corporation na sinasabi mo. Small Business Corporation. Maganda ang track record. Mas maganda yan kaysa land bank.
Hindi, pagdating sa Maganda yung press release ng Land Bank. pagdating sa Mas magaling, Agri-Agra, pare, mas magaling ang land bank Oo. sa sa pagtatakip. Pagtatakip. flood control project. May, Presumption of may nag-withdraw, regularity. billion eh. Presumption of regularity. Billion yung withdraw. Perception of Presumption of regularity. regularity yun. Ha? Mag-withdraw ka ng cash? May documentation. Daan-daang billion. Hindi, may documentation daw. At may presumption ka ng regularity, dapat i-report mo yan. Ba't nyo kailangan ng cash? Ba't hindi back to bank? Mm. Pag cash na po pinag-usapan, ibig sabihin, may milagro nangyayari dyan. Hindi pwedeng magpapasweldo ho kami. Hindi, billion. One of these Baba- days, Sweldohan nyo. one of these days, dapat isa yan sa mga, yung laser-like focus ni Ombudsman Boying, itutok dyan eh. No? Ano yan? Ano Land yan? bank? Oo, ano ginagawa nyo dyan? Hindi pwede lang, hindi pa lang kayo natututukan pa eh. Sobrang unbelievable no palusot eh. Hindi pwede pa sa... Pinayagan po namin mag-withdraw sila ng billion kasi government Government transaction. transaction yan eh. There's a presumption. Of regularity. Ma'am, ang nagwi-withdraw hindi government. Ang nagwi-withdraw contractor. Contractor. Oh, presumption of regularity, contractor. Yung contractor po kasi, binayaran sila. Mm. Binayaran sila ng gobyerno ng bank-to-bank transfer. Kailangan nila yung cash para sa panlagay. So yung contractor yung nag-withdraw. Hindi nyo iimbestigahan yun? Ano ho yun? Ang sabi ho sa amin, kailangan daw yung mga pinagkunan nila ng mga semento at lahat cash. At saka mag-sweldo Yan. Sarap naman ang buhay nyo. Cash Kasi lang ho ito. So back to Stone Age tayo. Oo, kasi. Kaliwaan lahat. Para makabawas. 9:01 ng umaga, Karambola, Aliw, Channel 23 at DWIZ 882. That time check was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly, keep it fun. This time check is brought to you by San Miguel Corporation. Your world made better. Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Meron na! Meron po tayong balita mamaya sa tourism. Merong pangako yan. Oo, nagsasalita na ngayon yung bagong tourism secretary. Kaya meron na. Meron ng press release. Hindi ko lang alam kung meron ng campaign. Ito, bagong-bago, sariwa. Noon daw Biyernes, ang presidente bumiyahe papuntang La Trinidad Vegetable Trading Post. At namili ng gulay. 20 tons ng gulay dyan sa Benguet. Benguet ba yan, pare? Yes. Oh, La Trinidad, Yung La trading Trinidad. post doon sa La Trinidad. Kasama po ang pinakamamahal ni paring Joel na agriculture secretary. Hindi naman acting like to, no? Hindi. Confirm yan. Confirm. Kiko King of the road. King of the road. Pero ngayon bago na ata eh. Ano? Nakachaleko eh. Siya na. Nagpauso Ang na presidente, naka-jacket lang ng simple. Siya, naka-chaleko na meron pang parang pangalan niya. Logo ng, parang pulis. siya. May pangalan, tapos may logo ng agriculture, tapos meron parang flag ng Philippines. Yan. Ayun pa. Tapos maraming bulsa. Kompleto. Naka-chaleko. Ano to? Boy chaleco na rin to? Oo. Ha? Nagpapauso ka na. Meron na rin chaleco eh. Kailangan, siguro yung advice ng kanyang mga handler. Okay. At namilad daw po yung 20 tons na yon ipamimigay dito sa Metro Manila. Ito yung problema ko rito. Ano to? One time, big time? 20 tons laki niyan. Kaya one time.
Paano yung mga ibang lugar naman? Benguet lang ba nagpo-produce ng gulay? Gulay. Diyan sa Cavite, dami nagpo-produce dyan. Laguna, Quezon. Sa, okay. So, Bicol, dami Gagawin din nagpo-produce. nila yan. Ha? Baka gagawin din nila. Hindi. So parang ito prelude. Prelude, Dyan, Hindi, na ito na kami, papunta na kami dyan. Publicity stunt, kaya nga nakachaleco eh. Publicity Hindi, yun stunt nga sinabi dyan. kay paring Dave Gomez eh. So, ditch good the luck na lang chalecos. kung mauulit Huwag na dyan. kayo magchaleko. Kasi Ang sama kailangan ng pong optics gawin yan eh. dyan, talaga sa totoo lang, cold storage. Para hindi na Logistics. Para po hindi mahirapan yung mga nagpo-produce ng mga gulay. Okay? Kasi alam naman natin yan. Oo, yan po dapat ang nangyayari dyan. Yung mga ganyan na move, dinadawit nyo pa ang presidente para magkaroon kayo ng stunt. Kasi wala naman nangyayari sa food production, pare. Ano ba talaga nangyayari? Hindi, ang problema nga, ito ang mga kababayan natin na talaga nasa vegetable farming or something. Talagang yun ang buhay na nila. They will always do it eh. They will always do it. Ang problema lang talaga nila kung paano yung biyahe nila, logistics at lahat. Dati, pinangakuan na natin sila ng ng sistema na yun eh. Yung sinasabi ni Paring Rene. Paring Rene, Oo. pamintuan, na kinamatayan na niya. Na kinamatayan. So, pangako lang yon Ayun na nga problema nila ngayon. Nangako kayo dati na gagawin yan. ganito ang gagawin namin. So, Kami, eto mga to, nag-invest. tuloy-tuloy kami mag-produce whether we like it Hindi or not. na-deliver yung pangako. Kaya, yan. Well, Sinasagip ang punto sila. ni paring Rene noon, ang nasirang Rene, is that the problem is, sir, the government does not know how to do that. That is not in their education. Yung Department of Agriculture, hindi nila alam kung paano gawin yan. Di Alam mag-hire nila kung sila ng paano mga sabihin. professionals. Oo, Kaya- yung Di logistics, ba ang daming yung cold storage, subsidiary ng logistics, DA? no, hindi Ang na dami alam. subsidiary po niya ng mga corporate arms. Yung mga pinagsasara nga ni Pinoy dahil na-involve sa PIDAP eh. Napoles. Oo, para sunugin na o sirain na. Maraming Yung mga records. maraming magagaling na ano. Nung kahapon, I was talking with Dr. Pablito Villegas. UP Los Baños ito, naging UN consultant, Oo, etc. oo. Kagagaling lang niya from Africa. Na ano siya, na sabi niya, ako nalulungkot ako nangyari sa coconut industry. Which is totoo. Kung kailan tumataas ang presyo Kung kailan ng coconut sa world prices ng coconut oil po ay tumataas ng gusto. katakot na. Baka di natin mapakinabangan yun. Ito, Dahil sa hirap ng nangyayari sa coconut industry na. ito, paring Conrad, matutuwa ka. Sabi niya, nakausap na daw niya ang Maharlika Fund. Okay. At sabi niya, bakit hindi tayo bakit hindi kayo Natural resource, magpondo dito andyan. Oh. sa Coconut. coconut industry? Ano sabi? Pag-uusapan daw nila. Ay, nako. Wala mo yan. Ha? Usap? Ayaw. Kasi sabi niya, yung sa Mas baba, gusto nila yung oil depot ng PNOC. hindi dun sa hindi sa coconut industry, mas Ang lakas ng impact niyan. Oh, Kung ano yung yan? coconut, pare, ilang region, lahat ata ng region may Mayroong coconut industry. Oo. Ayusin mo lang yung sa baba. Ilang milyon tao ang dependent diyan sa coconut. Ang lakas nga ng impact eh. Dalawang sector. Ang sinasabi nila, ito economic shock. Oo. Yang infrastructure, yang tinatawag na pump priming, Yes. at saka bumuhos ka sa food, Sa agriculture. agriculture. Kasi yung agriculture, Ang daming makikinabang niya. Super. At Baka saka, nakikita ni Chairman Kunsing, Chairman ba? Oo. Yung risk profile masyadong unacceptable. President sa siya, CEO. President CEO ng Ang ng chairman niyan, Maharlika. finance secretary. Baka yun ang Hindi ka pwede magkaroon the- ng risk aversion dito. Kasi proven na ito, the coconut industry, Oh, talagang proven. money making Money yan. making pare. talaga Ever ito. since. At saka ang dami mong matutulungan, farmers, Yun, suppliers, yung etc. multiplier Yung effect, multiplier ang ano lakas. Kasi ang daming tao dependent. daming dependent. Ganyan din yung food production. Oo. Ilan na sinasabi ni Astro? 24%? Yes. Nasa farm sector.
24% of Direct- our workforce. Direct employment pa lang yun. Oh, Wala pa yun, kung diyan ka bumuhos, yung 24%, at tapos marami nasa poverty Yeah. Nandyan. na nasa agriculture Yes. sector. Kung yan ang buhusan. So, sa pulmonary yun, ano? Oo, sa yung sa nandito pulmonary. sa statistic na to. Na, Hindi. Pupunta ng Benguet, bibili ng 20 tons. One time, big time. That's it. So, Sana masundan. ano? Ha? Sana masundan ni sana King masundan. Hindi ito daw. For the sake of the president. Gusto niya raw palawakin pa yung 20 pesos per kilo rice program. Oo. Para daw po maibsan ang kahirapan ng ating mga kababayan. Kailangan daw niyang the expansion is designed to steady food access. Yan pa yung isang inaano ni Pablito. Sabi niya, nasaan na yung sakahang bayan at saka yung masakana 99? Sabi ko, Ayun nga nandiyan pa yan. Sabi ko, ikaw naman. Saan nanggagaling yung bigas na binebenta? At gaano kadami ba ang nakikinabang dito? At araw-araw, halos, meron siya sinasabi tungkol dito sa 20 pesos per kilo. Important yan. Yan na yung agriculture at saka infra, ang laki niyan. Imbestigahan nyo kaya yung nangyayari dyan sa FTI at saka yan sa Planters Products. Di ba? Yung expose ng FFF. Okay? Yung pong bigas na galing sa Vietnam, parang binabrand nila na local, binhi. Hindi ba krimen yun, pare? Rebrand. Na kala mo, pinalalabas nyo na parang local, binhi ang pangalan. Hindi naman Vietnamese word yung binhi Filipino word yan Merong Pero made in Vietnam, product of Vietnam, binhi ang pangalan ng trademark. ang Vietnamese word ay hindi binhi. Ano? Bamhi. 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 Yung sandwich. Sa Bamhi. 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 Di ba? Hindi binhi. Oo. Bamhi. Dami raw pong beneficiaries, sabi ni King of the Road. Ay, bali, dininay ni Secretary Chu Laurel Ayan. in such strong fashion. Yung not true na nire-repackage yung imported rice sa 20 pesos per kilogram rice program. Naimbestigahan niya na? Hindi pa. Well, malamang, he's denying it Sabi niya, ang ginagamit lang namin talaga dyan ay yung bigas na binibili ng NFA mula sa mga local farmers. Hindi yung binhi. Ha? Hindi. So, kailangan mag-usap sila ng FFF. Oo, okay. Kasi yung FFF, those are fighting words. Iniimbestigahan kayo. strong, very strong Very words. strongly, Medyo mabigat. unang-una kasi yung 20 pesos per kilo. Unsustainable. Questionable na yan. Sustainable yan. Questionable na agad dyan Okay. Ngayon, nagsasalita po yung mga nasa corn. Ito raw pong El Nino. Maaaring tamaan ng corn planters natin. At maaaring bumagsak ang corn output. Yan po ang sabi ng, kaya pala nagtutulak sila na zero tariff. Sino makikinabang doon? Hindi naman yung mga corn farmers. Okay. Ang forecast po nitong, ano pangalan nung kanilang Philippine Maize Federation. Ang forecast nila tatamaan ng corn sector nitong El Nino. And therefore, babagsak ang production. Kaya meron na sector ngayon na sinasabi, zero tariff na ang corn. Okay? Ang makikinabang dyan, siyempre, yung mga nag-i-import ng corn. Hindi naman itong corn farmers. So, ano ngayon ang mangyayari sa mga corn farmers? Nakanganga, ganon. Tutulungan yan. Nang ano? Nino? Ni King. King? Magpapa-publicity stunt uli? Ganon? Ano, hindi ko alam Identified ko saan yung malalakas na corn where there is rice, there is corn. Malalakas yung mga yan. Okay. Ganun ba yun? Oh yes. Well,
At least, sabi ng DTI, hanggang mid-May daw po, meron mga manufacturers ng food items at saka basic commodities. Nangangako hindi sila magtataas ng presyo. Yan. Yeah. Diyan magaling. Babawasan na lang nila yung timbang. Yung timbang. Tsaka yung laman. Galing. Ano din to eh, press release din to eh. Publicity stunt din to eh. Eh, baka hanapan sila tungkol sa pick-up eh. So, okay na muna to. Baka Dito na lang. Dito na lang muna. Oh. Eh, mas Teka, wala importante. bang pamamaraan para bilangin kung ilang pirasong sardinas talaga nasa lata? Ay, nasa ano yun? Hindi, trabaho din ng Oo, nakalagay DTI. nga pala yun. Nakalagay yun. Hindi, trabaho din ng DTI Yung to weight, check. Ano, di ba? Oo. To check kung fair ba yung, kung tama ba yung mga claims sa label. Trabaho din ng DTI. Parang yan ang pag-check ng LTFRB dun sa service. Ano yung Service contracting. contracting pare. Ilang kilometro na ba nagamit mo? Well, eto, at least merong 19 billion refund ang mga Meralco customers. Yan, hindi ko Sabi ng ganun- ERC. okay. Paano ang ano dyan? Dapat si paring Joe makausap Kamusta yung dyan. workout niya? Pero ang problema nito, 36 months bago... Magkaroon ng refund. Hindi, na i-refund. Over 30. So, over 36 months. Parang, Abutan ka niyan. para bang 10 centavos per kilowatt hour. Ganon din. Ganon din. Over 30. Sobra naman kayong bait, ERC. Dyan Sa pumapasok Meralco, na naman. bakit naman 36 months, Dyan 3 taon? pumapasok yung regulatory Regulatory capture. Ano. Kung kasi kung ikaw yung regulator na, ano sa 36 months? Sagot, sir naman, para mo naman kami niluloko dyan. Oo. Gano'n lang dapat yun eh. Hindi- 36 months, good, approve. Gano'n na kagad na Paano nangyari. nangyayari ang refund? Kasi po, mag-claim yung Meralco Oo. ng ganito ang aming gastos and everything. Tapos later on, nangyari po itong overcharging sa atin from 2022 to 2024. Ano ngayon? 2026 na. May isang taon na nakakaraan. Nagamit na nila yan. Bago nila sabihin, oy, sabi ng Meralco, meron kaming sobra. Nag-apply sila ng refund sa ERC. Okay? Para bang sila pa ang bida nun. Ganun ba yon? Tapos sabi ng ERC, okay yan, galing nyo, 36 months. Babawi. But who came up Eh, with the 36 months? 2022, Nagamit na nila. 2022, ginamit na po yung pera. Tapos sa 3 years bago ibalik sa atin, hindi ba pwede instant na lang ibalik? Hindi ba pwede yung ganun? Pwede nila yan. Sobra namang Pero sabi nga ni Paring sobrang pabor sa... it will affect their... Nak. They must be kept whole. Yeah! Binanggit ko yan nung absent kay pareho. Ini-explica ko kay paring Drew. Pero Hindi niya pare, naintindihan niya. it must be kept whole. whole. Nasa kanila na yung pera natin. 2022, 2024, tinira na nila tayo. Ginamit nila yung pera na yun. For how many years? Ano na ngayon? 2026. And over the course of the Kaya, alam implementation mo- of that refund, ang mangyayari dyan, baka mag-request sila ng hahabulin naman nila because nagkaroon na ng rating, ng Wag na lang ngayon refund. Oo. Mararamdaman ba Mahahabol pa. natin yung refund na yun? 11 centavos per kilowatt hour? In that- Sabi po ng ERC, Dapat ito mga headline, hindi dumaan sa akin to head Ano, sa ano? front page. Meralco customers to get 19.96 billion refund. Dash ERC. Dapat ang headline niya is slow refund. Sabi, up. okay. Or across 36 months. Sabihin mo, para yung yung nagbabasa dyan, for example, business Tagal ko. naman. Ay, naku. Magagano na lang. Pare-pareho rin yan. Ganun din Pero pala. hindi, pare. Huwag ka mawala ng pag-asa. Sabi ng ERC, yan daw po, gusto nilang paiksiin. Oo. Yun naman pala eh. Kaya pag-aaralan. Yeah. Nandun. There's the catch. Para There's the catch. para Pag-aaralan po. Pag-aaralan. Provisional pa lang yan. Wala pang final. Yun ang Sabi problema po sa provisional na tapos mahahabol lang panibagong Mahabol ng panibagong panibagong increase. increase. Meron daw silang authority to shorten the refund period. Hahabol. Wag nyo nang Wag nyo na pong masyado i-discuss. Gawin nyo na lang, ERC.
Okay? Diretso nyo. Halatang halata naman nakamping-kampi kayo sa mga power companies eh. Hindi po ba, tuwing may gagawa, meron kayong galaw, pabor. Kamukha yan, yan refund na yan, ba't nangyari yan? Nag-overcharge. Bakit nag-overcharge? Pinayagan nyo. Pinayagan nyo. Hindi ba naman... Baka ang magiging rason nila, mas mabuti na kung hindi namin sila gagambalain sa 36 months. Kasi pag sinabi namin 12 months lang yan, dadaling kami sa korte. Ayan. Ah. Tatagal ho yan. So sabi po So, ni... nagkaroon na ng, ano ba tawag doon? What's that? Yung fear baga? Dahil nangyari sa tubig na... Ganyan sa tubig. yung Dadalhin sa korte. nagiging gansya yung regulator. Ay, naku, baka tayo... Madimanda tayo dyan. Baka matay. Yan. Mabuti na lang ito, payagan na natin. Ay mga pampalubag loob. ERC Chairman Yeah. Francis Saturnino Juan. Sabi po niya, ang final decision, malapit na. Kung paiiksiin daw po yung refund period. Ayun. Yan yung sinasabi ni Par Joel. Gusto Castro. nyo, pare, kape lang. Sa akin, hindi mangyayari. Kasi ang track record ng ERC, kung babalikan po natin track record yan, puro pabor sa mga nire-regulate nila. Ang dapat kakampi ng ERC, tayong taong bayan eh. Consumers, mga Ang consumers. mga consumers. Kaya sila nandyan, regulatory sila. Regulatory, ibig sabihin po nun, Mambabalanse. i-regulate nyo mga kaswapangan nito mga power companies. Para po tayo naman, mabiyayaan nun. Yun. Ang nangyayari sa track record ng ERC, bawat desisyon nila, pabor dun sa mga kailangan nilang i-regulate. Maganda. So sa akin, pare, hindi mangyayari to short term. Yan ang yung ano. Nasa track record nila eh. Yan ang tingin mo. Kumbaga, yung ahas, Mas yan ano pang gawin mo. that's the nature of the beast. Talaga manunuklaw yan. Hindi pwedeng magbago yung ahas na hindi nakita ka, hindi ka tutuklawin. Hindi. Magiging maamo. Hindi. Yan ang nature niyan. Ang nature ng ERC, laging kakampi. Yung mga kumpanyan dapat, binabantayan nila. Pag nakita ka ng ahas, hindi ay atras, hindi. Hindi ko sinasabing ahas ang ERC, Ang sinasabi ko po, mas masahol pa sila sa ahas, eh. Hindi nila mapapalitan ng kanilang balat o spots. Mas ano pang gawin natin? At ngayon daw, pinag-aaralan nila, in the future, ayan, kita nyo? Kita nyo ba yun? In the Hindi na future. mangyayari ang ganyan. Overcharging. Ayan. Yan. Tagal, noon pa rin sinabi nila yan. Naalala ko Sinabi na, rin nila yan noon eh. naalala ko na yung term. Magkano po ba pinag-uusapan dito? Halos 20 bilyon. Malaki-laking pera. Nahawak ng Meralco na 3 years na nila bago nila. Na hindi naman kanila yun. Overcharging nga eh. Hawak mo 20 billion. Pare. At na-establish ng ERC based sa kanilang Na overcharging nga. overcharge. Ba, yun na nga, gaya sinabi mo, kung ginawa nila 12 yan, baka magka-problema. Naisip ko na yung term, ang tawag doon, nagkaroon na ng chilling effect sa mga regulators na kalabanin ang mga nire-regulate nila. Hindi mo pwedeng kalabanin. Hindi mo pwedeng kalabanin. Dadaling ka sa Singapore niyan, dadaling Hindi. ka. Mga ganun. Pare, talagang nature of the beast. Yun talaga It was ang meant to be. naturalesa ng ERC yan. Sana Kakampi yung- tayo lulugar pa lang mga mamamayan. Dalawang mangyayari dyan. Oh. Dalawang mangyayari dyan. Yung chilling effect, sinasabi mo, ay that. O kung talagang nagmalasakit siya at lahat, sinabi niya, hindi, gusto ko yan, 6 months. No questions asked. Bukas na bukas, yung nagsabi nun, lipat na. Lipat na. Okay, hindi umabot sa korte. Hindi, pero- Sinibak siya. sinibak siya. Nilaglag siya, bro. Okay. Okay. Ang proposal po ng Meralco, ang i-refund nila 19.1 billion. Sabi ng ERC, hindi, 19.96. Yan. Ako, doon sa 19.96 na yun, duda pa din eh.
Malay mo, di ba? Siyempre, yung Meralco, nung nag-apply sila, tawaran yan eh. Oo, tawaran. Kumbaga nasa Divisoria kayo. Oo. Sabi nung nagtitinda, 100. Pe- 50 na lang. suki mo naman kami. Sasabihin nung sige, 90. 60 na lang. Ganun ang tawaran. Eto, ganun din yung 19.1 na Meralco. Tsaka 19.1. Pero sabi ng ERC, hindi, 19.6. Payag na kami, sabi ng Meralco. Without thinking. Without thinking. Kasi nakaisa na sila roon. 9:30 ng umaga, Karambola, Aliw, Channel 23 at DWIZ 882. Oras, hatid sa inyo ng NGCP. This time check is brought to you by San Miguel Corporation. Your world made better. Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Meron na ba? Meron na? Meron na. Si, Anggara acting. Matay. Yes, Dina. Anggara. Balik po ang Karambola sa Yes, vowed. kasama natin Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana, ako si Conrad Banal. Good morning ulit sa inyo. Morning. Hindi, Ah, pero nabanggit nyo si bagong sekretary. Anggara Matay. Ang Pare, tindi she's naman ng promised, apelyido oo. nito, pare. Anggara Matay. Dina. Si Ha? Dina. Tindi ng Strong apelyido. coordination. Strong coordination, yun ang sana yun ang Ano strong kasi coordination? kailangan nga whole of government approach. Ganon. Both LGU, national government. Dita. So, sana yan ang Dita. News statement po. Kabago-bago. Biro mo, tumitira na agad ng news statement. She acknowledged daw the increasingly complex global environment. Yan. So she is calling for clarity of purpose, strong coordination, and steady leadership. Yan, ang problema dyan, doesn't that sound to motherhood for comfort? Yung buong statement tayo, bro. Walang specific Ano, kung hindi. pagbigyan mo na. Hindi. First press statement. Is laying the predicate. Yan. Okay. Yan, yan. Sige. Maaga pa naman. Maaga pa naman. Ay, ka naman pagbigyan mo Pakinggan nyo na. na lang muna yung music, ma'am. Ah. Kasi nakakatulong yan. Nakaka-inspira. It will inspire. Aha. Paano ba? Ano bang sana makakatulong yung tourism eh. Malaking tulong Malaking yan. tulong yan. Sa economic shock po eh. Kasi walang puhunan dyan, pare. Existing na yung mga facilities na yan. Darating yung mga turista, gagastos ng pera. Yeah. At sinabi nga ni paring Andy Banyalak, yung ating consultant sa real estate, dyan sa tourism, ang makikita mo yung challenges, ang laki. Kasi kukumpara mo sa mga kapitbahay mo, Thailand, Vietnam, pero makikita mo rin daw yung Yung growth. Yung growth, Yung paano. positive, Paano. Ngayon po, panahon ng festival. Oo. Ngayon, April, May. Oo. Lahat yan, yung kaamulan. Ano ba pangalan nun? Although binabanatan Maganda yan, yun, yung mga lechon. Saan ba yan kaamulan? Sa ano ata yan, Bukidnon ba yan? Meron Bukidnon, meron din Batangas, yung Balayan. Lechon Festival. Lechon Festival. Kaamulan Festival 2026. Sa Bukidnon malamang yan. Okay. Yung po mga lechon, medyo may dekorasyon. Nilalagyan ng dekorasyon. Halimbawa, yung sa Bukidnon, nilalagyan ng parang necklace. May mga po nagkikriticize, sabi daw yan, ginagawang, sacred daw po yung mga ritual na yan, ginagawa niyong baboyan. Baboy naman talaga yan Baboy talaga yan. Ang pinag-uusapan baboy. Nagagalit sila kasi may mga purist. Yan ang problema dyan. Ayan. Ang inaano Pero sa akin, okay lang yung may controversy yung festival. Para mapag-usapan. So, nagbabakbakan po ngayon. May debate. Yung mga purists at saka yung mga Ayan. May realistic. debate. Ayan. Realist versus purist. Ayan. Halimbawa, may debate din po sa, tourism Bohol.
Yan, Chocolate Hills. Okay? So, ano bang... The hills are alive. Nako. Ano bang debate dito? Baka yung paggamit ng mga ilang bundok sa Chocolate Hills. Pag ginagawang resort. Hindi, ang Ginagawa debate resort. po, ang origin nung Chocolate Hills. Nakuha mo? Yung mga nagpo-promote ng isang site, kailangan may pag-usapan eh. Narrative. There's a May narrative. narrative. May narrative. Ano ba talaga origin ng Yan, Chocolate yan. Hills? Kaya may debate po dyan. Yan ang maganda dyan. Oo. Yung sa Kaamulan, may debate. Bakit kailangan bang gumamit ng ganito? Napapag-usapan. Okay? Hindi nyo na po kailangan dito ng publicity stunt. Gawa na lang ng ganyan. Yung kamukha nun, naisip Oh. nyo sa Eastern Samar, pare. May island dyan, na dyan yung unang-unang bumaba, yung mga sila Magellan. Humunhon sa humunhon. Humunhon, ayan. Okay. May debate Pero yan. sinasabi natin, ang first mass, Sa Limasawa. sa Limasawa. Yan. Ang argument ng mga taga-Samar, Sunday nung dumating sila rito. Alam nga naman hindi sila magmisa. Ayan. Ayan. So may debating ganon. Napapag-usapan po. Kaya maganda yan sa tourism. Kaya gusto ko yun. Hindi mo na kailangan ng publicity stunt. Pero meron pa pong balita. Yung... Kailangan pala, paring Conrad, paring Joel. Ganyan ang ginawa ng mga bata, mga kaibigan natin noon sa campaign. Ni Hill. Imbis na kopyahin mo yung Poland. Hill ano? Si Hill. Chua, kaibigan natin pare. Sa campaign. Imbes na kunin mo sa Indonesia, Ito na, gagawa ka. magdidebate ka. Oo. Campaign kagad. Di ba? Pag-uusapan na ganyan. Pag-uusapan na kagad. Kesa nagnakaw ka ng video ng Ng may terrace- video sa terraces. Rice Terraces. Kung gumawa ka ng ganyan, Oo. tapos medyo controversial yung video, Meron ka na. magde-debate ngayon. Maski sa simula, manufactured mo lang yung debate, may pag-uusapan. Yan. Hindi, ang pinag-usapan, ninakaw mo yung video eh. Yun Sama ang eh. naging narrative. Sama. Nasama Masama. ng narrative. Nasama ng narrative. Ang level 2 na po ang accreditation ng Clark Airport. Uy. Pa? Ganda-ganda yan. Sa akin, medyo ay siya. Ibig sabihin po, may aseso. Level 2 ang Clark. Ang dami na kasi international dyan, yung galing ng Korea, Japan. Diyan na dumidiretso eh. So hindi na naging issue ngayon yung rate. Kasi ano na ngayon yan? Nating rate. Rate. Hindi, yung rate ng na airport. Yung mga fees. Kasi ano na yan eh, privatize yung Aha. yung operation. Tapos nanalo ng award yung Filipino street food. Oy. Diyan po sa Ottawa. Hindi yung Ottawa, yung hindi nakakatawa yan. Hindi. Ottawa is the It's the capital of capital. Canada. Yes. Okay. Yung po Filipino street food, ang title Kanto. Chicken inasal. Ano yan, restaurant? Hindi, competition eh. Competition. May competition, Beef tapa. Yan yung mga street food natin. Longganisa. Ba? Barbecue Oh. with achara. Mang David's Barbecue. Yan. Street food po. Nanalo yan ng award. Ba? Sa Ottawa? Oo. Sa Embassy Chef Showcase in Ottawa. Okay. Judges Award po ang kanilang Iba-iba nakita ko May mga... So ibig sabihin niyan na nagugustuhan din ng mga Canadians yung street food. street food natin. Alam mo mga Alam mo yung kabataan, simple lang. ang mga kabataan bumabalik sila dyan. Oo. Hindi, street meron ako food. napanood na isang culinary show. Oh. May Pilipino na dati Sumali? nag-aaral siya sa Enderan. So, Oh. Pinoy na. Alam mo nilaban niya? Hmm. Pork barbecue, java rice, atsara. Mamatay-matay daw yung yung mga Mga judge. judges. Judge. Well, prepared well. So, ibig sabihin, kinakain ko yun. Nakain ito. Araw-araw lang Pwede nga mo kainin yan sa kanto namin
Yeah, that's the Tuwan-tuwa sila ron. Food. pero that's the original aristocrat. Ito, nanalo na naman sa Ottawa. Yan ang Yeah, aristocrat. Sa Ottawa, That's oo. the original aristocrat. Java rice. At ang tumira barbecue. rito, pare, mga Pilipino sa Na nasa Canada. Canada. Oo. Eh, syempre, yung credit mapupunta ngayon Well, sa DOT. Right, which is dapat naman. Well, Bakit dapat? dapat magamit ng DOT ngayon. Yan yung mga, Yan ang mga away pinagano. from the mother Yan ang of dapat statement, nyo eh, itulak. kinakampanya, ito na. Ganyan na Daw itutulak pwedeng nyo. manganak to ng iba-iba na Hindi yung ano, i-rally. I mean, we'll have to spend a little pero kailangan na mamamari. Halimbawa, yung airport, Clark Airport, level 2 airport. Okay? Ibig sabihin po niyan, yung customer, Nagustuhan niya. nagustuhan nila. Ang importante ngayon dyan, Yung service sa customer. at saka yan, that will Yan yung declag. sa Clark. That will, kung mayroon ng connectivity yan at lahat, that will declag By the way, they've manufactured their own connectivity kahit papano, kahit na wala pang suporta sa DOT, government. government. Ngayon, Paano ngayon ang you can connectivity ride niya? mula dun sa sa NAIA here, yung point-to-point bus to Yeah. bababa To siya Clark. sa SM Clark and then dun sa Clark. Ayo, sa papuntang airport. Oo, tapos ang dali, kung may dala kang bagahe nasa ilalim na golf clubs So meron, or everything. so meron ng ganyan. Fiesta nga yung mga and vice casino. versa. And, Para piyesta daw yung mga casino ron. Definitely. Kasi direct flight, Oo. Japan Mga and Koreano. Korea, Mga sa Koreano. Clark na. Hindi na sila lumalabas ng Clark. Oo. Ngayon, yun daw, intensified efforts naman. Kaya nagkaroon, parang yan. Oh. Kaya tama-tama yung sinasabi mo, Na? parang Joel. The New Clark City. New York Yan. City. Para wala na doon yung landfill lahat. Tanggalin nyo na yan. Hindi, pero Tanggalin yung nyo na yung, Clark City naman landfill. kasi, Oh. nasa labas siya ng Clark. Oh. Hindi dire-diretso ka hanggang Kapas Tarlac. Ayun. Yun may iba naman silang vision doon. Iba naman ang vision nun. mission doon, bro. Ano naman ang vision They have niya? to entice really world-class, Environmental. locators. Ganon? Forget Tourist. the environment. Casino to, Kasi golf course, everything. pinatubo, hindi? Townships. Pinatubo. At ang pinatubo, ibang ginagawa nila, by the way, yung tourism talaga at environmental. Meron sila mga tours, yung sinasakyan, ano ba yung sasakyan na roughing it ka? Pinayagan na Oo, ulit meron daw silang yung ganun. Monterrasa Nabasa ko rin yan. Yung, sa Cebu. in-interview yung may-ari, Oo. ano ba yung sinabi niya? He was very, apologetic about mga nangyari. So, paano? Pero Ano, sinusunod- i-redesign ba nila? Oo. Ano? Ano hindi, pang gagawin wala pa nila? siya doon. Basta Under what they are circumstances? working closely with the DNR. Under what circumstances is this being Paano? revised? Alam mo na, nagkaintindihan. Nagkaintindihan na. Yan yung In the first 36 months? Good! Sabi nila, in the first Nagkakaroon place, na. hindi dapat naging subdivision yan. Ayo. Ngayon, nandyan na yan, okay na nga, payag na nga kami. Naku, parang Meralco. Tapos na yung... Sabi ko sa iyo, 36 Ganun. months, sold! Ganun na ka. Sold. Ayan, Ang tindi ngayon, masyado na raw pong unhealthy. Ang air sa Metro Manila, dahil sa Anabotas landfill, umaabot na pala yan, nakita sa... So, ibig sabihin, umaagdas Nakita pa siya sa sa ilalim. satellite, umaabot na hanggang Zambales, Bataan. Yes. Okay. Hindi pa po namamatay yan, ha? Talagang hindi mamamatay yan hanggat hindi mo... Bakit yung Monterrasa ang pinagkakaabalahan nitong DNR, hindi ito? Yung nabotas landfill, ayusin niya yan. Anong So, sa ilalim, umaagdas pa rin. Oo. Nagsusmolder and everything. Dalawa ang pwede nilang gawin dyan. Tambakan nila na napakaraming mga Buhangin. 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 Yun lang ang paraan eh. Wala naman tayong capability. Yung air firefighting, mga wala. helicopter Yung helicopter, po. wala Yan, yun. okay. Tambakan na maraming buhangin. So, tuloy-tuloy daw ang professionalization ng PNP, yung ba report? Kahit na nambabangga itong pulis. Lupit naman. Hindi, yung driver na yan. Nakakahiya yun, ha? Ito yung driver na yan. Pulis siya. Pulis din yung driver. Ipinasok niya yung coaster doon sa sa Busway. busway. Nung minabangga siya, mahigit 20,000 na yung reaction sa social media.
Galit ang taong bayan. Meron DPWH Hindi, wait a worker minute. naman. May ano dyan, if it were official business, at hindi na wala namang, ika nga No infraction. walang mali doon, pare. Pero Kung hindi, legitimate kahit operation official siya. business, pwede magdaan sa ano? Hindi, nagkabanggaan diba? eh. Ang Hindi, problema dyan, busway. Hindi, pare, ambulansya lang at saka police car. police car ito. Kahit yung may mga wang-wang na opisyales, hindi pwede magdaan dyan. Hindi Kahit ba, walang official business yan. wala. are they not considering the van as a police car? Booster yun. Puro ano pati. Kasi police na nagdadrive. Puro pulis pati nakasakay. May mga nakasakay. Ayun. O ito ba, Tapos bumaba yung pulis at sinenyasin yung driver, lisensya mo. yung road Uuwi safety pa na siya. sinasabi ni Jonat, isang dump truck, Nako. diyan sa kaya Lucena City, nagwala, napatay po ang DPWH worker. Aray ko. Nako. Ayan. Tapos yung isa naman, injured. Okay? Yung dahil doon sa dump truck, anak ko nantok naman, yung mga ganyang... Mga ganyang balita. mga ganyang aksidente na hindi na ba dapat nangyayari. At ang ano daw po, nakatulog yung driver. Ayun. Ayan. Kasalanan lagi ng driver. Hindi po kasalanan ng design ng karsada. Kaya hindi kasalanan ng Ah. nag-inspeksyon Ah. ng coach, Ha? ng dump truck o kaya. Wala. Yun daw pong wala na raw pong penalty, sabi ng LTO. Yung hindi nakakapag-renew ng registration at licenses. Wala na. Wala na penalty. Ano yun? Ano? Di na lang ako paparehistro on time. Di na lang ako Kasi magkakaroon din naman ng ng Sama yata ng, ang sama ng ganyan na. Ang sama ng gising ah. Parang din dyan yung tinanggal mo yung caps dun sa nag-over kayo ng mga rider sa TNBS. Sige, okay, bumili na kayo ng motor dahil ano rin yan. Magkaka-amnesty rin Mali tayo. mo, mali. Lagi tayong gano'n. Mali ata po yan. Mali yan. Yung TNBS, amnesty, ano rin, Oo. pinatawad na yung, di ba sinasabi mo nag-over-enroll? Yes. Kasi pilot project lang yan. Ito lang dapat. Sabi ang ni cap yan. overacting secretary, pinatawad na raw niya. Hindi naman yung mga driver ang may kasalanan ah. Mali, Yung operator. app. Yung mga kumpanya. Yes. Di ba? Kailangan mo ba patawarin yung driver? Understood na hindi nila kasalanan nung malay nila na Limited pala. over-enrolled Oo. yung ano. Hindi, well, dito sa ano to yung... Kaya nagkakagulo sila dyan yung sa penalties. TNBS. Amidst the effects of the Mid-East conflict. The war, Hirap na hirap. Hirap na hirap. Para, hinayo pa kayo, hindi kayo nag-enroll, hindi kayo nag-renew. Sino kasalanan? Anti-poor ba itong measure na to? Hindi pwede yun. Mali. The Di ba, first ang place- pinag-uusapan po dito, disiplina eh. Oo. Susunod ba sa batas o hindi? Binanggit yung Mid-East war. Eto, yung pinatawad ni Giovanni, Oo. ni overacting secretary. In effect, ang pinatawad niya, yung mga lukulukong kumpanya na dapat yun ang managot. Oh. Na over-enroll sila. Pambihira Oo. siya. Diba? Hindi pwede yun. Hindi pwede yung Hindi pwede yun. patapatawad. Dapat tirahin Kasi mo yung nga sila. matitinong car Puro owner talaga patawad. nag-register yan. Ano yun, okay lang po. Huwag na lang tayo tumawa. Sumunod sa batas, papatawarin naman tayo ni... Ganun ang nangyayari. Yan, ganun na. Ano eh. Yan ang example. Isa pa, buntis, patay. Hmm? Yung truck naman, ang dami talagang killer truck eh. Marami yan. Kaya- Yan. naman tayo. Sinagasaan po isang Road tricycle safety board. ang kailangan dyan sa dyan. Bataan. Paano kaya ito, pare? Kailan ba tayo titino? Sa ganyan. Oh. Okay. Kasi paano ka kagaya niya yung sinasabi. Nawalan daw ng preno yung truck. Paano nawawalan ng preno yan? Nang ganun-ganun na lang? Lagi naman kasalanan na naman ng driver to. Hindi siya na... Alam mo yung over-enroll na yan? Ang pinanggagalingan yan yung the manner by which itong program, provisional program na ito ng TNBS is being implemented. Kaya Wala wala nagbabantay. nagbabantay. And then, yung sinasabi nila na ang i-enroll mo, yung kotse mo, at saka isang driver para makakuha ka ng ano. Ah. Yung kotse na yon, Maraming driver. Maraming driver.
So lahat yon may ayuda. Kaya nagkakagulo sila ngayon. Ayun. Dahil walang ayuda yung iba Patay eh. tayo dyan. Hmm. Okay. Mabigat yan. Matindi yan. Yung meron pang balita ngayon na ano daw, intensified efforts ang PPA para sa mga ports for cruise. Oh. Ano ibig sabihin ng intensified effort? Para sa cruise. Oo. Yan. Kasi daw po marami ng cruise ships. Mahigit 76,000 passengers na. Hmm. Ang so far this year, ang laking tourism ano niya. That's another attraction. That's Oo. another Kaya po opportunity. nangangako si Oo. PPA GM J. Santiago, intensified efforts daw. Ano ibig sabihin ng intensified efforts kaya? Para saan? Para pag-ayos ng cruise ports, mga Yung ports perso. kasi kailangan intensified Yung efforts. porto, yung Oo. port yan. Ano Kasi yan? the shipping companies are doing their best na. Meron ako na-interview ganyan eh. Talagang they're going sa destination sa Palawan, Oh, Siargao. Kaya kailangan kasi yung port na yan. Diba? magaganda yung barko, komportable. Oh. At yung mga cabins. And then, ang kasama dyan sa tourism, and this is for the acting secretary, pag nag-identify ka ng puerto ng cruise, kailan may gagawin yun, ha? Oo. Oh, yung may activities May doon. activity doon sa area na yan. So, kailangan organized din yung Organized DOT. yun. Hindi ka So, pwede ano yung mga ports na pwede dyan? Oo. Coron, yung mga yung ganun. mga ganyan. I-organize po I-organize yan. Yung mo yan. Aklan, Mga- yung... mga Boracay, mga oo. ganun. Mm. Lalo na kung may festival. Oo. Okay? Kailangan niya ino-organize yan. Baka dapat si DOT. Oh, yan. Oh, yan muna si kasuhin. Identify nila yung mga cruise area. Kumbaga specified yung mga Cruise areas. project. Kesa yung ano sabi mo generic, ano yung motherhood. Motherhood. To motherhood for comfort. Eh. For comfort. Hindi, laying. First press release pare. Inupa ka mo ng motherhood. Ayaw mo ng Ito ganun. naman, editor na ito eh. Hindi. Sobra ka naman Kasi eh. ako pare. Pagbibigyan mo na. Nung unang kasali na ako sa privatization, unang ginawa kong statement, sinabi sa akin kagad ni June Berba nun, Oh. that's to motherhood for comfort, bro. Baka mag-i-il ninyo, yan ang sasabihin mo na we have your Eto, welfare at konkreto. heart. Mga ganyan, wala, hindi pwede. I-organize yung mga specific ports Yan. for the cruise. Yes. Ano pong gagawin dyan? Gayahin nyo na lang yung ginagawa sa Alaskan Cruise, Yung mga ganun. Caribbean Cruise. Gayahin nyo na lang. May trekking You sila, don't have to ano ba in yan? the... Oo. Iba-iba. Hindi pwede nandun sila. Music festival, may mga kantahan doon, Kasi may scheduling ganon. mo lahat. Food festival, yung nananalo ko, maski ba mga kanto, Oo. yung mga food. Kasi, Keep it basic, keep it our culture. kasi hindi oh. pwedeng nandun sila, pero nandun lang sila sa barko. Nandun sila. Naku, Wala yun. mabobor yung mga yan. Useless. pare. Useless. Ito, hindi ito useless. Hindi useless to, bro. Totoo. Oo, hindi, ano yan. Tingnan mo. Oh. Wow. Itim at blue. Ano ba yan? Ano to? Ano yan? No nonsense Monday. Soprano. Anong style yan? Daniel Craig? Ayan. mga ganun. James Pwede, Bond pwede, ba to? James Itong Bond. ganitong ano? O Sopranos. Sa ngalan ni Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana, ako si Conrad Banal, Karambola, DWIZ 882, Aliw, Channel 23. Pero ngayon, andito na ang ating award-winning broadcast journalist, Jenice Antenor Jr. sa Ronda, Pilipinas. Karambola sa DWIC 882. Sumainyo ang programang Karambola sa DWIZ. Hanggang sa muli, tayo'y magbabalik upang ihatid ang pagtalakay sa iba't ibang mga issue dito pa rin sa programang Karambola sa DWIZ. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Petron. Petron knows you deserve only the best.